Chismis na Baglitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Hello pa rin po sa inyong lahat ba? Alam mo, bakla ka? Bakit? Nakakagimbal ka na. Palala ka na ng palala. Lunes bakit ba? Iba naman yung energy sa pakikipag-away. Parang, Ay, Energy FM. Para may lang... diba? Para may nang-aapi sa'yo. Uy, pero bago ang lahat, maraming salamat po sa lahat po ng mga umantabay kahapon. Yes! Sa 1PH po sa mga nakapanood sa programa At the moment. Oo. With Aimee. Mahal na senadora na si Senator Aimee Marcos. Oo. Ayan, diba? Doon sa mga hindi nakapanood kahapon Part sa 1 pa lang 1PH. Talaga? Yes, may part 2 pa yun. Sa may 1PH na yan, kumbaga parang yun. Diba? Antabayanan nyo po dahil naka-upload din sa mga YouTube channel ni Senator Aimee Marcos. Of course, thank you so much, Direk Darilia, for the opportunity. Yan. Maraming salamat po, Direk. Thank you, Direk. I love you so much. May piyok-piyok pa. Uy, hindi ko si Lindsay. Tagline ni Lindsay yan. Ganon. Since masaya na rin naman din tayo, hindi ba? Sabihin mo din, I love you. I love you. Ganon. Siyempre, masaya na rin lang naman tayo. Mamaya po ang tabayanan nyo ang podcast ng Baklita sa Spotify po yan. Dahil bagong episode yan at meron kami mga special guest. Nako, excited ako, Mare. Mamaya po yan mapapanood sa Spotify. Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow, i-follow nyo na kami dyan. Of course, that's powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Naku, Mare, pag-uusapan na rin lang naman natin ang Bingo Plus. Eto na, mamigay na tayo ng lucky number for today's video. Correct! Pangga Bingo Plus Panalo! Diba? Gusto ko yung lagi ka nagugulat. Ano ba yun? Ang lakas kasi ng headstas, bigla kang sumisigaw. Parang kumikintal sa utak ko yun. Pung! Gumagano. Correct! Ganon. Ganon Ganon kapag nag-aaway ang mga bakla. Hindi nyo mahahalata. Correct, diba? Pag gumaganyan na, Hoy, baka sabihin nila, nag-aaway tayo. Hindi kayo mag-aaway. Hoy, naku, eto na muna. Dalawang numero ang ating kailangan bunutin para sa araw na ito para ikaw ay magkamita ng 500 pesos para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus! Ang Bingo sa saya plus sa panalo! Yun. Taas! Hirap batak. Ang hirap, no? Ayan, Mare, kawkawin mo na mga bola. Ito na natin ang kakawkawin ng mga bolang puti. Diba? Na kung saan nga naman bubunot tayo ng unang lucky number para sa programa ni Lindsay. Yun. So, eto na. Ang ating Lucky Bingo Plus number for the day ay para sa programa ni Lindsay ay number... Yan. 16. Para sa programa ni Lindsay, ang Bingo Plus lucky number for the day ay 16. Manamis na miss. 16. Diba? Kaya nga naman, diba, na nakakaloka. Lulutang na ang isa pang, fishbowl. Natuktukan yung nag-abot ng fishbowl. Natuktukan ba yun? Akala nyo AI natuktukan ng fishbowl. Totoo ba? Tumama sa loob. Totoo ba? Narinig ko yung skull niya. Akala niya ay kuprahan ito. So, eto naman para sa programang Baklitas. Hoy, kanina, ulitin muna natin. Recap muna tayo bago tayo bumunot ang numero sa Baklitas. Ang numerong lumabas sa programa ni Lindsay ay 16. At eto na para sa programa ng Baklitas. Ang Bingo Plus lucky number for the day para sa programang Baklitas ay 45. Pumuputok na
45. O bakit? Saka yung pumutok yung 45. Pumuputok naman talaga yan. Beng, 45. Oo, barel. Oo. Wag mong sabihin ang Ay, mali. beng-beng dahil naka-live tayo Ay. sa TikTok. Oo nga pala. May mga restriction. Naka-live din pala kami sa TikTok. Pumuputok na 45. Ano ba talaga? 45! Basta 45! 45, yan po baka antabayanan nyo ha. Antayin nyo lang po mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico. Antayin nyo ang kanyang hudyata kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag para masambit ang mga numerong aming binanggit. Pero kung sakali naman paikutin niya ang ruleta at tumapat sa programang Baklitas, kailangan nyong sabihin ang numerong 45. Sumasabit talaga. May halak ang manok. But anyways, mga banggayan po muna ang ating Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Oh. Bye, Bing Bing! Bye! Bye, Bing Bing! Bye, Bing Bing! Bye, Bing Bing! Ano nandyan pa? Hindi ako yun! Sorry. Sasakalin kita eh. Mali. Kasi sabihin ko, ba't si Bing Bing nag-blue? Oh. Bing Blue. Oh, diba? Wow, baka sabihin nila si Sadness ako. Hindi ka maging si Sadness. Ano? Sino ba yung nag-post na yun na inakalang ikaw yung taga-Joyride? Kung sino man po yung nag-post noon sa Baklitas. Walang hiya ka. Yun lang. Oh, diba? Nagulat din ako. May biglang, may anonymous post na naman. Baka nagmukha akong box sa motor. Diba? Nagmukhang top box. Hindi ako yon, hindi ako yung top box na Hindi yun. top box eh. Mega box yung Hoy, Mari, pumayat na ako. Hindi na Oo ganun ang naman. itsura ko. Ang luwag na ng mga damit ko. Yes, I can feel that. Diba? I can feel that kasi balanse na yung istasyon. Oo, diba? Hindi na bumababa sa party. party. Dati kailangan kong gumanon kasi para Hala, magagalit sa'yo, doktor ko! Hindi, speaking of Dr. Mari, pasalamatan ko lang muna. Sige, go! Ang RJC Dermaglow and Aesthetic Center and Dental Clinic dahil may dental na sila. Ay, Ayan. talaga ba? Ang saya naman. No? Yes, maraming salamat! Correct, hindi ba? Pero May babatiin ka ba? Meron. Sino? Yung mga taong mga patuloy pa rin na nanonood at nakikinig sa atin. Hello po sa inyong lahat. And syempre sa mga nanonood via our Facebook Live. Anong course live din tayo sa TikTok. Yes. Yan, hello po sa inyong lahat dyan ng bonggang-bongga. At syempre ulitin lang din po namin. Mamaya po yan. Ayan, sa podcast ng Baklitas yan. Mamaya magkita-kita tayo. Mari, nakatutok sa atin ngayon si Del ng Bataan. Nakikinig sa atin via Facebook Live. Diyan sa Bataan. Alam mo, meron din talagang palang magpapabati. Sino? Eto, alam mo yun talaga nakakalimutan ko ng bongga. Ang sama ng ugali ko. Diba? Sige, habang hinahanap po yan, Mari, Ito yung grupo. Yan, yung mga nakikinig daw dyan. Sabi ni Annalyn, yan, ang mga taga-Paraiso Development Corporation na sina Marley, Ana, and Johanna. Lagi daw silang nakikinig araw-araw ng Malate, Maynila. Hi! Maraming salamat mga pangga sa inyong patuloy na pagsuporta. Pero eto na, ang chika ko for today's video. Makinig kang maigi, Soren ng Baguio City na nakikinig sa atin ngayon. Ayan, Mare. Kung matatandaan mo, ilang buwan nang nakalilipas, Mare, nung kumalat ang balibalita, nasaksihan sa... Ano? Paano yun? Ano yun? Habang nagliligpit ka ng yung anti mo talaga. Alam mo, hindi bang sige, magbalita ka lang, nagliligpit. Kasi, alam mo, pagkatapos ito, lipad ka sa meeting mo. Andyan po ako sa Pasay mamaya, promise. Kung makapagsabi naman ito na nasa Pasay, alam mo, mall show yung pupuntahan. Nasa Pasay City Hall po ako. Diba? Pero ito na nga, ilang buwan na nakalilipas, Mare, mula nang kumalat ang isang episode ng Especially For You sa It's Showtime, kung saan makikita, Mare, na sinaway ni Meme Vice Ganda ang isang contestant na nagngangalang Axel Cruz. Ayan, sa pagbeso niya na don't do that, bad yan, parang ganon. Ngayon, ay, grabe naman si Axel dyan sa mga ganyan. Ngayon, Mare, eto na ang nakakaloka for today's video. Kamakailan lamang, actually nitong weekend lamang, may nagkaroon ako ng pagkakataon na makumusta etong si Axel sa pamamagitan ng TikTok Live. At pagsisiwalat nito si Axel, Mare, habang tinanggal ka. Aba, sabutahe yan. Hindi ibalik mo siya direct. Ibalik mo siya. Bakit ako naging El Gato? Ayan.
Ayun na nga, pagsisiwalat nitong si Axel Mare, Oh. kasi during that time na Oh. kumakalat yung balita at pinag-uusapan sila over the internet, Oo. 'di ba? Ayaw nitong magpa-interview. Oo. As much as possible, ayaw nitong magsalita. Oo. 'Di ba? Kasi ilang beses din tayong Sumubok. Oo. na kunin ang kanyang pahayag, Oo. pero hindi ito nagbigay dahil kahit nga daw anong sa pahayag. kadahilan ng Oo. ayaw niya na sirain ang tulay niya with It's Showtime kasi he's trying to protect It's Showtime daw Oo. during that time. Okay. Dahil ang kino-call out daw that time Oo. ay ang It's Showtime. Oo. Ngayon, Mare, Oo. nagkaroon na ng lakas ng loob itong si Axel Cruz Oo. na manawagan. Oo. Ayan, sa It's Showtime dahil daw sa nararanasan nito. Na? Kasi kung matatandaan mo, Mare, 'di ba si It's Showtime, Oo. 'di ba binawi ni Meme Vice Ganda kung Yung matatandaan mo? pagsusorry. Yung halak mo. Oo. Yung pagsusorry. 'Di ba? Binawi ni Meme Vice Ganda yung Ah. pagsusorry doon sa doon sa pagsaway niya kay Axel. Oo. 'Di ba? Pero eto nga si Axel ang nakakaranas pala yon ng parang aftermath nung nangyaring insidente. Kasi kwento nito, Mare, dahil malinaw naman, Mare, Oo. una pa lang nilinaw na ni Axel na pangarap talaga niya mag-artista. Okay. Kaya makikita mo sa kanyang TikTok account na Oo. nandun yung mga TV guesting niya kung saan naglaro Oo. siya sa iba't ibang game show, Oo. pati sa ilang game show din ng ABS-CBN ang kanyang nilahukan Oo. at GMA Oo. at TV5. Oo. Ngayon, malinaw, Mare, nilinaw niya sa akin na pangarap niya talagang mag-artista. Oo. Kaso, Mare, netong mga nakaraang buwan nga daw sa pagka-casting, Oo. pagdating sa final casting na daw ng mga naturang programa kagaya na lamang daw Oo. ng Pulang Araw ng Oo. GMA7, Oo. nasasabihan daw siya na Na? hindi ka namin kukunin kasi may issue ka pa with It's Showtime. Ganun? Yes, Mare, yun daw yung dahilan kung bakit hindi daw siya kinukuha. Anong kinalaman dun sa Pulang Araw? Yun nga. Kasi nga, Mare, eto, konklusyon lamang, Oo. hindi naman natin na sinasabi na ito talaga. Maaring ang dahilan ay umi-air din kasi ang It's Showtime sa GMA7. Oo. 'Di ba? Alam mo naman, Mare, nung nagkaroon ng mga issue ang It's Showtime Oo. with Axel Perez and yung kay Christine, Oo. 'di ba grabe kung gustahin ng mga tao itong It's Showtime. Oo, actually. 'Di ba? Ngayon, Mare, hindi lang 'yun ang kinasasama ng loob. Pero kasi ilang buwan na yun. Yes. Pero Kumbaga- Mare, eto nga ang nakakaloka. Oh. Hindi lang 'yun ang naapektuhan daw kay Axel. Ano? Ang sabi niya, ngayon daw at nagbabalik eskwela siya, Oo. Mare. Oo. Diyan sa isang universidad Oo. na ang pangalan ay TUP daw. Oo. Ayan, kung saan siya Diyan sa may naka-enroll. Maynila banda. Nabubuli daw siya at tinatawag siyang manyak. Dahil parang yun daw ang lumabas nung nagkaroon daw ito ng issue with It's Showtime. Oh. Kaya naman, Mare, pinili nitong si Axel muna na wag muna magsalita. Oo. At at hingin muna ang tulong ng It's Showtime na baka sakali malinis ang kanyang pangalan. Pero ayon dun sa sa napag-uusapan nila, sinisin na lang siya ng It's Showtime at never daw siya itong tinulungan na malinis ang pangalan niya bilang siya itong pinaparatangan na parang manyak. Pero kasi Mare, 'di ba? Mm. Yung pag-guesting naman yan, may mga karampatang TFs 'yon, 'di ba? Yes. Na tinanggap din naman nila for Mm-mm. sure. 'Di ba? Siguro sa aspeto na 'yon, kung klaro naman na kasi it's been like what? Ilang months na din. Parang 2 to 3 months na ba? Oo, 2 months na Kumbaga parang, nakakalipas. 'di ba? Oo, naaalala pa rin sila ng tao pero pasundot-sundot na lang. Yes. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero ang paliwanag kasi niya, Mare, hindi na ito tungkol sa hindi ako makuha sa Oo. sa mga shows Oo. na kung saan ako nag-audition, Oo. nagsisend ng VTR at Oo. set card, Oo. okay lang. Oo. Ang nangyayari kasi daw, Mare, kung saan nag-aaral siya, Oo. nabubuli daw siya at nasasabihan daw siya ng manyak. Dahil nga dun sa nangyari. Oo, may mga time pa daw, Mare, na nakapila siya, bigla Oo. siyang titigilan ng kung sino kakalabitin siya tapos tatawagin siyang manyak. Oh? Oo. Siyempre, yung Nakaka- ang sabi niya sa atin, Mm. yung image niya Oo. na dati hindi ganun, Oo. nabahiran ng hindi maganda, ng negatibo. So anong gusto niyang mangyari? Ang gusto niya mangyari, Mare, ay maski papano ay malinis ng show na It's Showtime yung kanyang pangalan at linawin na hindi talaga siya manyak. Oo. Kasi nga,
doon sa nangyari Mare daw, nitong kasi pinapaliwanag niya Mare hindi Oo. ako nagsalita nung Oo. binawi ni Meme yung kanyang pagsusorry. Oo. Kasi nga ayaw ko nga na maski papaano lumala pa Oo. yung sitwasyon. Oo. 'Di ba? Kasi sa pag-aakala niya Mare na mas maaayos pa yung sitwasyon pero mas lumala daw nung hindi na siya nagsalita. Oo. Dahil inakala ng mga tao na talagang siya ay nagkamali daw Oo. at naging manyak. Dilinaw din nitong si Axel Cruz Mare na hindi siya galit kay Meme. Oo. Galit daw siya or may tampo daw siya sa mismong programang It's Showtime. Oh. Dahil paglilinaw nitong si Axel Mare nung siya ay dumalaw sa It's Showtime, Oo. which is hindi daw siya binigyan Oo. ng pagkakataon na makita sa camera Oo. kasi bumalik siya Oo. at nakipagkita daw siya. Paglalarawan niya Mare sa loob daw ng dressing room, Oo. dinalaw daw siya ni Meme at Oo. niyakap siya. At nangako daw sa kanya na kung may kailangan siya, magsabi lang daw siya. Oo. Ngayon Mare, natanong ko yung tanong ng taong bayan. Na? Kasi 'di ba kaya hindi siya nagsasalita, ang tanong ng taong bayan sa kanya, ikaw ba ay nabayaran? Tinanong ko siya, ikaw Oo. ba'y binayaran ng It's Showtime o binigyan ka maski papaano ng, alam mo na, pahabs? Pampalubag. Oo, pampalubag loob nung Oo. ikaw ay dumalaw doon. Oo. Ang sagot sa akin ay hindi, Tita Cora. Oo. Pati ang pamasahe ko, ako po ang nagbayad. Hiniling lang po talaga nila na ako po ay pumunta ng It's Showtime upang makausap ko po sila. Pero prior to that nga, Mm. 'di ba? Kumbaga second visit na yun eh. Kasi So, una yung guesting mismo. Yung guesting, nabayaran Oo. naman siya doon. Nabayaran naman siya doon, Mare. 'Di ba? Pero nung pinabalik daw siya upang makausap siya, wala daw sinagot doon ng It's Showtime. Oo. Kabalintunaan po ng kumakalat na siya daw ay nabayaran. Oh. Ngayon ang hinihiling na nga lang niya Mare ay sana ay malinis ng It's Showtime ang kanyang pangalan dahil nga naaapektuhan na din pati ang kanyang pag-aaral. Kasi kung hindi ako nagkakamali Mare, may nabanggit pa siya na Oo. may subject siyang bumagsak. At naging problema sa kanya dahil nga hindi siya makapasok dahil sa pambubuli sa kanya. Dahil kahit sa loob daw ng pampublikong transportasyon, Mare, tinatawag daw siyang manyak. As in, nabubuli daw siya. Yun ang Talaga ba? pagsisiwalat niya. Ganun kalala ng bongga. Ayun. Pero Eh, syempre- marami sa mga netizen, Mare, at mga kababayan natin, ang syempre tataas ang kilay, lalo na sinabi niya Oo. na pangarap talaga niya mag-artista. Oo, 'di ba? Kasi Diba? nga, unang-una pa lang talaga, sana right from the start, kinlaro mo na yung kaagad. Mm-mm. Kasi kumaga parang ako naman base doon sa kanyang naging salaysay, no, kayo ay Mm-mm. magkausap, I am nothing against you, Axel, Pero syempre kasi, dahil sa ikaw ay bumagsak dahil sa pambubuli, Mm-mm. parang kasi may choice ka naman na tipong, alam mo namang hindi totoo, 'di ba? So, Mm-mm. sa mundong gagalawan natin at sa mundong gusto mong pasukin, tulad sa show business, dapat matapang din ang sikmura mo sa mga ganyan. Dahil kung sakali naman makapwesto ka at magkaroon ka ng puwang sa mundong pinapangarap mo, ay Mas hindi, malala dyan. hindi lang yan yung aabutin mo. Kasi yan lang, nagpapa-apekto ka, nagpabagsak ka sa Oo. sa isang subject mo. Parang, 'di ba? Mm-mm. Parang tipong hindi yata sa'yo, kumaga parang ngayon sinasabi ko na hindi siguro para sa'yo itong mundo na to kung ganyan kahina ang kalooban mo. Kaya naman Mare ngayon nga ay nagpupursige daw itong mag-aral dahil unti-unti daw nararamdaman niya na parang hindi daw siya kinukuha Oo. ng lalo na Mare, yun nga doon ako naloka. Kasi ilang buwan na nakakalipas pero ang dahilan daw kung bakit hindi siya kinukuha, may mga daw na nagsasabi sa kanya na hindi ka namin kukunin kasi may issue ka pa with It's Showtime. Parang naman. Tsaka diba, kaya nga tanong ko kanina, anong gusto niyang mangyari at anong gusto niyang gawin ng Showtime? Maglaan ng airtime para lang mag-clear ng kanyang pangalan? Ganun. Maaring yun ang dahilan, Mare, or malinis ang kanyang pangalan, hindi natin alam, 'di ba? Diba? Pwede naman sigurong sagutin niya ng Showtime na if ever man, talaga kung totoo man ito, 'di ba? Na para matapos at matuldukan, may mga social media platform ang Showtime na pwede nilang sagutin doon. Diba? Hindi man on national TV kasi syempre, ang mga tao sa television naka-move on na. Yes. Diba? May mga pagkakataon din, Mari, daw na nag-message ito sa isang staff ng It's Showtime pero sinisin na lang siya at hindi na siya pinapansin. Na which is sabi niya sa akin hindi nagre-reply pero nasisin. Nasisin. Oo. Ngayon Mare, ang sabi niya sa akin, medyo masama pong loob ko doon, sinisin lang nila ako. Samantalang prinotektahan ko naman yung pangalan ng show dahil nga ayoko na magkaroon ng bahid ng parang paninira sa kanila nung time na sila ang naiintriga. Nung time na naiintriga sila tong gustong-gusto akong papuntahin sa It's Showtime. Ngayon naman, na ako tong naapektuhan, hindi nila ako tinutulungan.
or iniwan nila ako sa ere, parang ganon. Nililinaw niya, Mare, paglilinaw niya, ito ay hindi daw pag-atake kay Meme Vice Ganda at wala siyang galit kay Meme Vice Ganda. Bagkos, siya lang daw po ay nananawagan sa pamunuan ng It's Showtime na baka sakali matulungan siya na maklear daw yung pangalan niya dahil hindi lang daw sa showbiz siya parang naapektuhan, kundi pati sa pamumuhay niya at araw-araw niyang pamumuhay bilang estudyante kasi nabubuli na daw ito sa eskwelahan kung saan siya pumapasok. Sa kabilang banda. Bago tayo tuluyang sa kabilang banda, Axel, hindi lang ikaw yung biktima. Si Christine din. Oo. Pero sa nakikita natin, bakit si Christine tuluyang nanahimik ka? Diba? Yan ang hindi natin alam, Mare, kasi ang ko lang nakausap ko ay itong si Axel. Kumaga parang yung mga nagre-repost din dati ng mga videos ni Christine, lahat yun nawala. Oo. Diba? Yung mga ganong aspeto. So, yun lang. No mga time daw na yun, Mare, na mainit daw ang usapan. Mini-message pa nga daw siya nitong si Wamos. Dahil nga gusto siyang gusto siguro mag-interview. Alam mo naman ng mga vloggers, 'di ba? Pero hindi daw siya nagpa-interview. Maski sa atin, Mare. Kasi aminin naman natin, ilang beses nating sinubok na Axel, baka may gusto kang linawin, pwede kang magbigay ng statement mo sa aming programa. Pero tumanggi siya dahil nga sabi niya, Tita Cora, wag muna kasi nga pinoprotektahan ko yung It's Showtime, baka magalit sila sa akin. 'Di ba? Kasi that time talagang binabati ko sang It's Showtime dahil nga na parang may meron daw may diskriminasyon sa mga chararat Mr. Disco at sa mga gwapo. Sana noon na lang din ginawa mo. Kasi ngayon parang sa akin parang kahit na anong panawagan mo na ngayon, kung baka hindi ka papansinin. Wala na. Diba? Kasi kumbaga it's the end of the line already. Parang finish contract, ganyan. Let's all move on. Diba? Ng bongga. Tungkol naman dun sa sinasabi ni Axel na na nabubuli siya dyan sa eskwelahan. Sana makita ng pamunuan ng eskwelahan. Di ba? Siguro kung merong kailang kalampagin at ipanawagan dito, sana yung pamunuan ng eskwelahan. Oo, diba? kasi nga syempre hindi din maganda na may nabubuli kayong estudyante. Kasi wala ring control dyan na showtime sa school na yan. Diba? Alam mo kung bantayan nila lahat ng tao, maski sa mga pampublikong sasakyan, sinasabi kasi di ba may anti-bullying law na? Oo, diba? Ayan, may mga sangay tayong gobyerno. Baka gusto mo rin pumunta ng Senado. I-Senate hearing ka. Diba? I-entertaining ka nila doon. Hindi, pero Mare, alam mo. Hindi lang showtime. Diba? Maaari kasi may connection pa rin ito sa harassment, mga ganun. Pero hindi nga lang sa sa It's Showtime, diba? Sa loob ng It's Showtime, pero yung mga nambubuli sa kanya sa labas. Mali mo naman. Diba? Mabigyan ka ng pansin, lalo ni Senator Robin Padilla. Ayan, hinihingi din namin ang panig ng It's Showtime, Meme. Kung meron kayong gustong linawin ukol dito sa mga dito sa usaping ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Sinusubok ko po na makipag-ugnayan sa pamunuan ng It's Showtime. Pero Meme, hindi ka naka-follow back sa akin. Hindi ako makapag-message na sa'yo. Diba? Oo, sa Instagram. Correct, hindi ba? But anyways, OT na tayo, Mare. Sobrang OT na ng bongga. At dito na muna natin tapusin ang lahat yan. At papakatutukan pa rin natin yan sa mga susunod na mga araw. True Legend. Diba? Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!